Kamusta mga tropa? So, eto, start ako ng project sa kwarto ng mga anak ko. Bumili ako ng 2 set ng wood planks or paleta dahil natanga na naman ako, nalibang ako, hindi ko napicturan, ha? Ito na lang yung natira. So, anyway, gagawin ko siyang platform at workstation. Intro muna tayo bago lahat. So, ayun na nga. Medyo natagalan lang ako sa paggawa ng project na to kasi nga bukod sa full-time tayo sa trabaho, may mga inasikaso din tayo sa araw-araw, lalo-lalo sa mga batang to. And ito na rin yung nagawa kong table para sa workstation ko. Natatanggal siya kasi nga yun nga, baka iiyan ng mga bata at masira. And relax na relax yung mga bata kasi kasama ko sila ngayon sa kwarto. And ayun, gumawa na rin ako ng konting electrical para sa mga outlet. So itong wood planks na nakuha ko or paleta is made of paluchina, which is good for making tables. So yung ginawa ko sa workstation ko, nilagyan ko siya ng clear na barnis para lumitaw yung kulay ng paluchina. And sa ilalim ng workstation table ko, bumili ako sa Shopee ng folding bracket para pagka hindi ginagamit, pwede mo siyang itupi and it saves space. Aking tulong din yung may konting kaalaman ka sa paggawa ng mga woodworks at the same time nakakalibang siya. Paano nga ba ang lagay ng isang gaya ko na maraming anak na inaasikaso? Well, mahirap siya, no? Lalo kung full-time ka sa trabaho. And ito yung malaking halaga para sa gaya ko na nagtatrabaho sa bahay or work from home setup. Sana napapanood to ng mga company, no? Number one, ito, agad-agad mong maasikaso yung mga bagay na hindi mo kailangang mag-ubos ng oras sa biyahe. At the same time, makakapag-relax ka kahit sobrang stress ng trabaho ko. Ito, malaking tulong na kasama ko yung mga anak ko na babawasan yung bigat ng trabaho sa araw-araw. And at the same time, kasama ko yung airmat mo sa bahay. Malaking tulong din yun para at least kapag may mga meetings ako or lalo-lalo pag nasa opisina ako, may nagche-check sa mga anak ko and at the same time yun napapakain sila sa oras. Sa mga gaya ko na gustong mag-alaga ng mga aso or pusa, I strongly encourage everyone, please adopt, don't shop. Marami pong shelters na makikita ninyo sa social media, sa Facebook, sa Instagram, even sa platform na to, sa YouTube. Maraming rescuers, non-government organizations na engage sa advocacy ng stray animals, no? Yun, again, please adopt, don't shop. Marami pong mga stray animals ang nangangailangan ng tahanan. Hindi ko lang talaga magets kung bakit may mga tao na preferred magbayad or bumili sa mga breeders. And para sa akin, no, parang ini-encourage nyo sila na magpatuloy sa ganong klaseng hanap buhay. Basta yun, ewan ko sa inyo, no. Siguro yun nga, kanya-kanyang trip lang yan. So yun nga, ang pinakamahalagang bagay dyan is yung mga binili ninyo, no. Sana alagaan lang ninyo and hindi mauuwi lang sa mga shelter or magiging stray din. So may mga buhay din yung mga yan. And lalo-lalo na po doon, no, sa mga stray, kung hindi po natin sila kayang tulungan or mapakain, mapainom, please lang po, wag po natin silang saktan. Gaya natin, sinusubukan din nila mabuhay araw-araw. They try to survive daily life. Napakahirap ng buhay ng mga stray kung makikita lang ninyo.
merong nasasagasaan pa, no? Lalo dun sa mga pinopost sa mga groups sa Facebook na nakikita ko. And syempre, I encourage din everyone to support and donate dun sa mga shelters. Siguro it's a good use din, no, yung mga platform gaya ng Instagram and Facebook for you to browse dun sa mga shelters na malapit sa inyong area, and it will help a lot for them to push for their advocacy. Sobrang sarap lang sa pakiramdam na makita mo yung inadapt mo at i-rescue mo na ganito yung buhay nila. Nakaka-relax din na makita sila na ganito. So, yun, worth it. Para sa akin, much better silang nilalang kaysa sa ibang tao. So, ayun, maraming salamat mga tropa sa panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe. Comment na rin. Hanggang sa muli!